Ayan, so good day sa lahat ng ating mga ka-business partner and of course sa lahat ng mga bago nating tutulungan sa ating community. So alright, so alam ko, naintindihan mo na and at the same time, naging malinaw na sa iyo yung business na ginagawa namin. Sa lahat po, especially sa mga guests po natin, huwag kang mag-alala kasi bakit? This is the right and perfect opportunity para sa iyo. Kasi sa totoo lang, kagaya mo din kami, naging bago, walang alam, tiningnan lang din at the same time sinubukan yung system na to. And right now, no, so isa din to sa mga tao talagang nakatulong sa amin. 'Di ba? Kaya if I were you sa lahat ng mga bago natin na nandito sa mga VIP natin, so akin lang po, tapusin mo hanggang dulo kasi eto at least kahit papaano, nandito po ako para at least i-testify at the same time i-prove sa inyo na gaano ba kaganda yung Savior's Power for System through Uno na ginagawa namin. Kasi sa totoo lang, I know, 'di ba marami dito empleyado, marami dito galing pa from work, but still, okay, congratulations for committing. Kasi bakit? Tandaan natin, I know, no, pwede naman wala ka na dito, pwede naman umalis ka na, but still, andito ka kasi bakit? I know na gustong-gusto mo ding simulan. I know na interested ka na makapag-start ka sa business na ginagawa natin. So ang akin lang sa lahat po na nandito, of course, 'di ba, sa mga nasa Facebook Live natin, hello po sa inyong lahat. 'Di ba? Grabe no. So we appreciate yung mismong commitment na binigay mo ngayon. Kasi tandaan natin, okay, sa panahon ngayon, okay, kahit kumikita ka, hindi enough yun. So anong kailangan mong gawin? Kailangan natin magdagdag ng basket of income. Kasi lagi nating iisipin na sa panahon ngayon, 'di ba, kahit anong sipag, anong tiyaga natin, at the end of the day, kulang na kulang pa rin yung kinikita natin. Sabi nga, no, ang sweldo natin parang coke. Paano coke? Is either zero, okay, o kaya naman sakto. Yun nga lang, madalas zero. 'Di ba? Yung tipong pagdating ng sahod mo, wala pa sa kamay mo, sa utak mo palang ubos na. 'Di ba? Usually ganun yung nangyayari. Yun yung reality na sa totoo nung time mismo na nakita ko to, nung time na na-introduce sa akin yung business na to, alam mo sa totoo lang wala po akong pera. Wala po akong 9,998. 'Di ba? Pero hindi yun yung naging hadlang para hindi ko sa simulan, hindi ko gawin. Kaya sa lahat po ng mga tao na nandito ngayon sa mga guests natin, may pera ka naman, yun nga lang baka may doubt ka pa. Baka feeling mo pag ginawa mo to, walang mangyari sa'yo, walang tutulong sa'yo. Eto kapatid, sinasabi ko sa'yo, ngayon pa lang, desisyonan mo na. Kasi tandaan mo, kahit may 10,000 pesos ka ngayon, pag nasa bangko yan, ang nanginginabang is yung bangko lang. Okay? Yun nga lang, 'di ba, kesa pakinabangan yung pera mo ng bangko na hindi naman tumutubo, hindi naman lumalaki. So why not this time? Okay? Inegosyo natin. Kasi maniwala ka, yung mga mayayaman, o yung mga negosyante, ang pera nila hindi nila ini-stock saan? Sa bangko. Ini-invest nila. They make sure na mag-generate pa yon ng income. Kasi maraming tao, no? So pagka negosyo ayaw, ay ayoko niyan, hindi ko alam yan, hindi wala akong time diyan, 'di ba? Pero may time ka sa ibang bagay. May time ka sa pag-gimmick, may time ka sa paglalaro, may time ka sa panonood. Kaso nga lang, okay, isipin mo lagi ito. Yung ginagawa mo na ba yon? Nakakatulong ba sa'yo? Nag-generate ka ba ng income? After ng duty mo, okay, habang nagpapahinga ka, may income pa ba nung pumapasok? Ngayon kung ang sagot mo is no, kapatid, sa totoo lang, this is the right time para magnegosyo ka. Kasi sa totoo lang, kung ikaw nasa age of 30s ka na, 40s, 50s, alam mo sa totoo lang, mas kailangan mo nang gawin to. Mas kailangan mo nang magnegosyo. Kasi maybe right now okay ka pa, maybe right now na-enjoy mo pa yung trabaho mo, pero what if, okay, 3 years, 5 years, 10 years from now, okay, tanggalin ka bigla, may mangyaring hindi maganda sa'yo. 'Di ba? So yun mga yun mga hindi natin inaasahan. Sa totoo lang kailangan i-anticipate natin. Kasi tandaan mo hindi habang buhay malakas ka. Hindi habang buhay kaya mo magtrabaho. Alam mo sa totoo lang sabi nga ang boss natin anytime pwede kang palitan.
Pwede kang siraan. Di ba? Pag ayaw na sa'yo ng boss mo, tatanggalin ka. Wala kang magawa. That's the reality. 'Di ba? So kaya sa totoo lang, this time kailangan pala natin ng side hustle. Kailangan pala natin ng another basket of income. Imaginein mo kumikita ka sa trabaho mo right now. Okay naman kumikita ka. Pero mas maganda pala na meron ka ding another basket of income. Mas maganda pala na kumikita ka na sa trabaho mo and may negosyo ka pa. Para sooner or later, pagka nag-retired ka, pagka ayaw mo na magtrabaho, pagod na pagod ka na, anong gagawin mo? Eh di may backup plan ka. Eh di may business ka. Alam mo, sa totoo lang, kapatid, sa lahat na nandito, nung na-invite po ako dito, okay, dahil wala akong pera, pero na-realize ko, no, masipag ako, ginagalingan ko, kadalasan kahit tinatamad akong pumasok, may sakit ako, pero no choice, kailangan kong kumayod. Kailangan kong bumangon kasi bakit? No work, no pay. Kaso nga lang, ang tanong ko sa'yo, nabuhay ka lang ba para magtrabaho habang buhay? Nabuhay ka lang ba para magbayad ng utang? Di ba imagine mo kasi usually ang nangyayari no, kung alam mong kulang yung kinikita mo, so no choice ka. Mangungutang ka hanggang sa nababaon ka na ng nababaon. So that's why, no? So kung ikaw nakakanasan mo yun, kung ikaw yung tipo ng tao na cycle, yung nangyayari, rat race cycle, yung tipong kahit ibigay mo lahat dyan, bigay mo yung buong buhay mo at the end of the day, ganun pa rin. Tama? O sa lahat po na nandito sa mga VIP po natin, okay lang ba i-chat mo dyan? Okay? Ilang years ka na po ba nagtatrabaho? Ayan. Kasi I know sa lahat na nandito, I'm sure ako baka hindi ka lang pagod. Pagod na pagod na pagod na sa pagtatrabaho. Kaso nga lang, dahil no choice ka, kailangan mong magsipag, kailangan mong kumayod kasi bakit may umaasa sa'yo, may sinusuportahan ka, may pamilya ka. So that's why kahit gusto mo lang bumitaw, ayan, kahit ayaw mo na, pero no choice ka. 'Di ba? Baka ganun yung nakaranasan mo. So this time kapatid, why not try to consider yung business na inoffer namin? Try mo lang. Sabi nga sa buhay wala namang mawawala. Subok-subok lang. Bakit? Kung dati ka nang wala, why not? Susubukan mo lang din naman. Kasi tandaan mo, sa lahat po na nandito, okay, ang nangyayari talaga is tinitingnan nila, ay, 10,000, wala po ako niyan. Pero tandaan mo, pambili ng cellphone, meron yan. Kahit ipangutang niya yan, walang problema para sa kanya. Pero etong tanong ko sa'yo, every time na naglalabas ka ba ng pera, ang tanong, may bumabalik pa sa'yo? Okay? I mean, meron bang income na pumapasok? Kasi ang cellphone, tandaan mo, kahit gaano kaganda yan, okay, naluluma yan. Okay, paglabas niyan sa market, nabili mo, after nun, nagdi-differentiate yung value. Lumiliit yung value. So anong point? Anong kailangan mong gawin? We have to maximize. Okay? May mga resources ka, meron kang uh, pera, 'di ba? Yun nga lang nag-iisip ka din ng negosyo, hindi mo alam. So eto yun. Sabay natin, dagdag mo lang. Kung wala ka namang pera kapatid, alam mo normal ka lang. Parehas po tayo. Wala din po ako that time ng 10,000 pesos, 9,998. Pero alam mo, hindi lang po ako bumaya. Bakit? Sabi ko, for 3 years na pagtatrabaho ko sa labas, lahat binigay ko. Pero ba't ganun? Parang kulang. Parang may mali. Baka ikaw naiisip mo na din yun. Baka ikaw, matagal ka na nag-iisip, ano kaya yung pwede kong gawin? Ano kaya yung opportunity na maganda na pwede akong kumita pa ng mas malaki? Kasi sa panahon ngayon, imagine mo, dumaan yung pandemic. Na-realize na natin na for 3 years na pandemic, so maraming nawalan ng trabaho, may mga nare-realize tayo na kung saan, oo nga, no? So pag-aasa lang pala tayo sa sahod natin, maniwala. Okay? So kulang na kulang. Paano pag may anak, may pinapagatas ka, may nagda-diaper? Paano kung nagpapaaral ka? May mga anak ka, may mga kapatid ka, may magulang ka na sinusuportahan. So paano? Paano mo pagkakasyahin yung kinikita mo? 'Di ba? Kasi maraming tao ganun eh. Okay, hindi nila tinitingnan yung future, hindi nila tinitingnan yung posible, 'di ba? Hindi nila alam mo yon yung tipong hindi nila ina-anticipate na ito pala yung pwedeng mangyari sa kanila.
'Di ba? Then pag may emergency, boom, ayan. So doon ka lang gagawa ng paraan. Kasi tandaan mo sa buhay, dalawang bagay yung pwedeng dumating sa'yo. Is either emergency or opportunity. Yun nga lang, ano yung gusto mong dumating sa buhay sa dalawa? Alam mo sa totoo lang, pag emergency dumating, yun yung nakakatakot. Bakit? Kahit wala kang pera sa ayaw mo sa gusto, kailangan mong gumawa ng paraan. Okay? So this time, why not? Okay, wala pang emergency, 'di ba? Preparation mo 'to. At least sa opportunity, any moment, 'di ba, na mag-prosper ka dito, okay, kumita ka ng malaki dito, magkaroon man ng emergency, at least meron kang, okay, paghuhugutan. Meron kang backup plan, reserva. So, yun yung lagi nating tatandaan. Malinaw po ba? So, yun yung kailangan mo maintindihan this time. Kasi tandaan mo, mabilis kitain yung pera, pero mabilis din mawala. Nagigets ba? Okay, so anyway, sa lahat po na nandito ngayon, of course, no? So, ang dami natin, ang daming mga guests, ang daming mga VIP, ang dami nating bagong tutulungan. So, syempre, sa lahat po na nandito, gusto ko lang din formal ipakilala yung aking sarili. Ayan, so I know yung iba dito, lagi na akong napapanood, naririnig, pero sa mga bago lang din, 'di ba? So, na nandito ngayon, so pakinggan mo lang. Kasi this time naman, ang gagawin lang natin, napakadali lang. Gusto ko lang din ipaintindi sa inyo. 'Di ba? Bakit kailangan mong gawin yung negosyo na 'to? Bakit ba kailangan may business ka? 'Di ba? Pero anyway, nag-start po ako kagaya mo din as empleyado. Okay, masipag, ginagalingan, pero end of the day, na-realize ko, okay, yung routine na ginagawa natin, kahit pala ibigay natin yung buong buhay natin dyan, kahit tumagal ka ng ilang dekada dyan, at the end of the day, ang yayaman, hindi ikaw. Ang yayaman, yung boss mo. Kasi negosyo ka niya. Yun yung lagi nating tatandaan. Okay, so syempre my name is Eric Jun Valiente. So I'm a licensed midwife from Bicol. Sa lahat po ng mga Bicolano, sa lahat mga probinsyano, 'di ba, salute po ako sa inyo. Bakit? Imagine mo, kinailangan mong makipagsapalaran. Kinailangan mong lumuwas ng Manila o kaya ng ibang bansa para lang may ma-provide ka sa family. 'Di ba? So ganun tayo kasisipag. 'Di ba? Ganun tayo kalalakas ang loob. 'Di ba? Na kahit hindi natin alam yung future, yung pwedeng mangyari doon sa atin. But still, 'di ba? Ikaw mismo, alam mo yung nakita mo, kung ano, 'di ba? Mas kailangan kong kumayod, doble kayod kasi bakit? May pamilya ako na umaasa sa akin. So parang ikaw, kagaya mo din po ako. Yun nga lang, hindi po ako nag-stick doon. Kasi bakit? Buti na lang nakita ko yung opportunity na to. And I'm doing the business sa totoo lang. Kahit paano may mga awards, may mga achievements na rin. And syempre, okay, sa magandang part kasi sa ginagawa natin, no? So nung nag-start ako, eto po. So I'm a licensed midwife. 'Di ba? Napakalayo ang hospital, 'di ba? Clinic napunta saan? SM. So ganun, 'di ba? Ang buhay pala sa panahon ngayon, kahit hindi mo linya, kailangan mong linya. Bakit? Paano pag breadwinner ka? Paano pag ikaw lang yung inaasahan ng pamilya mo? 'Di ba? Paano ka? Paano sila? 'Di ba? And take note, hindi habang buhay malakas, hindi habang buhay magtatrabaho. Paano pag humina ka? Paano pag hindi mo na kaya? So, paano yung pamilya mo na mga umaasa sa'yo? 'Di ba? And of course, 'di ba, nag-start ako dito, nadala po ako ng hindi ko kakilala. Parang ikaw, maybe, no? So, hindi mo man kakilala yung taong nag-refer sa'yo or kakilala mo man personally, okay, isang bagay lang, be thankful. Di ba? Ipagpasalamat mo kasi bakit? Kung hindi dahil sa tao na yan, malamang wala ka dito. Malamang, di ba, natutulog ka. Malamang, di ba, yung routine ng buhay mo, the same pa rin kung ano ka kahapon. Kung ano ka 1 year ago, 3 years ago, 5 years ago. Pero, buti na lang, may ganitong opportunity. Buti na lang, no, may tao na naging daan, naging way para makita ko din yung opportunity na to. So, ka-work ko po siya. 'Di ba? Magkaiba po kaming department. From checking department po ako and siya naman cashier. So literal, hindi po kami magkakilala. So that moment, okay, so hindi ko alam, 'di ba? Isa na pala ako sa target lead niya.
isa na pala ako sa napupusuan niya na gustong isama sa negosyo nito. So, ganun po siya. And of course, di ba? So, siyempre, eto po tayo, backstory natin. So, sa totoo lang, no? So, sobrang payat, so literal. Di ba? So, actually, yung pag-aaral ko as a nursing student that time, hindi ko naman po sa choice. Okay, bakit yun yung inaral ko? Simple lang. Kasi bakit? Okay? Kailangan kong gawin. Kasi papaaralin lang ako na mismong tita ko. So sa totoo lang, 'di ba? So maybe baka ikaw ganun din. Hindi mo first choice yung inaral mo. Yun nga lang dahil maybe wala kang choice, baka gusto lang ng parents mo, ng kapatid mo, ng kamag-anak mo, 'di ba? Kaya napilitan ka. So sa totoo lang no, so nung nag-start ako literal, ayan. So yan na po yung word ko before. Nung nag-i-start po ako dito, imaginein mo, 'di ba? Baka kung titingnan mo sa picture na yan, no? So napakalayo, 'di ba? Naniniwala ka ba doon? Napakalayo na kasi bakit? Take note. 'Di ba? Sobrang payat, sobrang itim, sobrang daming pimples. Alam mo, nakatulong sa akin yung mga products. Kasi dito, the moment na mag-register ka, may kapalit. 'Di ba? So, kaliwaan po siya. Kaya yun yung magandang part dito, natutulungan ka ng kumita at the same time, natutulungan ka pa na maging healthy, na pumogi ka, and gumanda ka. Tama ba? Ayan, so yun yung lagi nating tatandaan kasi balance dito sa negosyo natin ito, sa ginagawa natin. And of course, di ba, so nagtuloy-tuloy as part-time ginawa ko. So yan, mga ka-work ko po yan, mga sa SM, supervisor ko po, di ba? Imagine mo, no? So yung mga BOD natin, Board of Director, yung presidente natin, vice president natin, and then yung COO natin. So, take note, di ba? So, imagine mo, kung titingnan mo yung sarili mo, ikukumpara mo dyan sa nasa screen. Di ba? Baka mas pogi ka pa dyan. Di ba? Baka may itsura ka pa dyan. Pero alam mo, pinanghawakan ko lang dito is yung paniniwala. Paniniwala na darating yung time. Di ba? Na kahit imposible, magiging posible. So, take note, sabi nga, di ba, malayo pa, pero malayo. 'Di ba? Kasi take note, 'di ba? So, hindi ko naman may imagine na mapupunta ako dito. Hindi ko imagine na, alam mo yun, eto na lang yung gagawin ko. Kasi part-time kong ginawa yan hanggang sa nagtuloy-tuloy. Dinire-diretso, nagpatulong, tinuruan ako ng mga coaches, ng mga mentors, hanggang sa hindi ko namamalayan, side effect na lang pala yung income. Okay? And then, syempre, so dito po ako nag-stimula. Ito yung naging journey ko. Nung nag-start po ako dito, literal, no? So sabi ko nga, ito yung nagpasali sa akin. Kung bakit ako nandito is dahil sa kanya. Kaya okay lang ba ngayon pa lang sa mga bago natin, pasalamatan mo yung taong nagdala sa'yo? Di ba? I-message mo, i-type mo yung pangalan ng tao na nagdala sa'yo dito. Di ba? Kasi bakit? Okay? Kumbaga siya yung naging way para makita mo din dito. Blessings in disguise. Kaya sa lahat po na nandito, maybe hindi mo man alam or hindi man sinabi yung totoo na intensyon ng mismong nag-sponsor sa'yo, pero isang bagay lang. Dinala ka sa magandang opportunity. Kasi tandaan natin, yung mga kaibigan natin, dalawang klase meron. Yung taong sasamahan ka sa mabuti. Yung mga taong good influence. And yung isa, yun yung mga taong BI, mga bad influence. Alam mo, sa totoo lang, ipagpasalamat mo kung dinala ka ng kaibigan mo. Pag ang tao na nagdala sa'yo, hindi man kayo personal magkakilala, pero nadala ka sa magandang opportunity. Nadala ka sa bagay na pwede kang kumita, pwede kang masenso, and pwedeng magbago yung buhay. Diba? And syempre, no, so hindi mo kasi siya gagawin mag-isa. Okay, so nag-start po ako dito, no, so nagpaplano lang din. Sabi sa akin ng coach ko, ng mentor ko, Eric, ito yung gawin mo. Okay, ito yung plano natin. Okay? Sipagan mo lang, kumausap ka lang ng mga tao. 'Di ba, mag-refer ka lang sa amin. Ang gawin mo, dalhin mo lang dito sa opisina, kami yung bahalang kumausap. Kasi that moment, no, that time, so offline pa literal. Samantala ngayon, napakadali na lang kasi may online na tayo. Hybrid na yung negosyo natin. Pwede mong gawing online, okay, sa mga malalayo,
pwede mong gawing offline sa mga within Metro Manila, no? So pwede kang bumaba ng opisina, pwede mong maisama yung mga kaibigan. And of course, no, so yung mga mentor ko na yan, so from the start hanggang dulo, 'di ba sila yung mga tao na katuwang ko dito sa negosyo natin. 'Di ba? Sila yung dahilan kung bakit bumalik ako. Sila yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Okay, buti na lang, kinulit-kulit ako ng mga tao ngayon. Buti na lang, every time na pinapalo up ako, hindi sila nagsasawa. May mga moment na ayoko na. May mga moment na pabitaw na ako. Pero hindi ako sinukuan ng mga coaches na yan, ng mga mentors na yan. 'Di ba? Pagkos ang ginawa nila, no? So, mas naging makulit lalo. Mas pinaintindi sa akin, Eric, alam mo ba kailangan mong gawin lalo? Bakit? Kami po, anim po kaming magkakapatid. Ako po yung panganay. As a breadwinner, mahirap. Ikaw lang yung inaasahan. 'Di ba? Kaya sobrang grateful ako kasi bakit nadala po ako dito. Kaya ngayon pala, dapat thankful ka na po sa taong nagdala sa'yo. Okay? And hindi natatapos dyan. Kasi bakit yung dating mahiyain, yung dati kasi introvert po ako. Kahit kausapin mo ko ayaw. Hindi ako nakikipag-socialize. Pag niyayaya ako ng mga katrabaho ko, alam mo, ayaw, tinatanggihan ko. Diretso po ako saan? Bahay. Kaya ang naging routine ko lang before, bahay, trabaho. Diba? And of course, diba, hindi ko akalain na yung dating mahiyain, okay, magiging speaker ng company. Marami palang may inspired. Marami din palang matutulungan na tao. Diba? In short, ito yung purpose ko pala na matagal ko nang pinagpipray. Kasi baka mamaya ikaw mismo may purpose ka kung bakit ka nandito. Alam mo ba, everything happens for a reason. Hindi ka nadala dito para sa wala lang. Nadala ka kasi bakit? Sabi ni Lord, okay, eto, okay, matagal na nagpipray na to, diba? So, this time, ipapakita ko na sa kanya yung answered prayer. So, eto na yun. Diba? Kaya ikaw mismo, huwag kang magalit, okay, sa taong nagdala sa'yo, okay, huwag mong awayin, kasi simple lang. At least dinala ka sa magandang opportunity. Diba? So, yun yung lagi mong tatandaan. And syempre, okay, so sabi ko nga, doing the business, nagtuloy-tuloy, hindi ko namamalayan, kakapahit ng mga coaches, ng mga mentors sa akin. Ito gawin mo, mag-invite ka, kumausap ka, magdala ka lang ng mga kaibigan mo, kami kakausap. Hindi ko namamalayan, unti-unti kumikita. Unti-unti nagta-top earner. Unti-unti, kasi sa likod ng mga achievement na yun, may kaakibat na income. Diba? So, yun yung na-appreciate ko dito. Kasi sa labas, ano ba yung chance ako na kumita ng malaki? Magkano lang sahod minimum? Okay? So, kulang na kulang talaga. So, that's why nung nakita ko to, sineryoso. Trinabaho ko, nagpag-guide po ako. Diba? Kasi yun lang naman yung gagawin natin. Ang isang bagay, mahirap gawin pag mag-isa ka. Pero pag pinagtutulong-tulungan, nagiging madali. Diba? So, different kind of awards, no? So, earners, no? Millionaires Club. So, lahat halos yung mga achievement na yan, na-hit ko dito sa negosyong ginagawa natin. Okay? So, simple lang, sa lahat po na nandito ngayon. Maybe right now, andun ka sa point na gusto mo, yun nga lang, okay, may duda ka pa, di ba, natatakot ka pa kasi baka walang mangyari sa'yo, baka ganito, baka ganyan. Alam mo kapatid, ito yung sasabihin ko sa'yo. Tanggalin mo lahat ng gumugulo sa utak. Sabi ko nga lagi, pag-isipan mo kung ikakasama. Kung may mangyayari sa'yo na hindi maganda. Pero wag mong pag-isipan, desisyonan mo pag alam mo na makakatulong sa'yo, sa family mo, and sa finances. Kasi ganun lang naman kasimple. Ang katakutan natin, yung ilang taon na tayong nagtatrabaho, ilang taon na tayong masipag, ilang dekada na tayo na still ganun pa rin. Kahit ibigay mo, sabi nga, di ba? Lagi mong tatandaan, kahit gaano ka kasipag, at the end of the day, magkano lang sa'yo. Kaso nga lang, ang question ko sa'yo, deserve mo ba yan? Yan ba talaga yung income na pangkapan? Diba? Maybe yung iba oo, pero yung iba hindi. Alam mo, sa totoo lang, this time kapatid, kailangan yung gawin ko. Okay? And syempre, maybe yung iba, iniisip nila, kasi Sir Eric, wala kasi akong busy kasi ako sa trabaho. Yun na nga,
Di ba? Mas kailangan mong gawin to. Kasi bakit? Sooner or later, pag kumikita ka na ng malaki, maniwala ka, baka iwan mo na yung trabaho. Bakit? Nangyari sa akin. Sabi ko, sige, part-time ko lang gagawin. Sige, pagka hindi ako busy, after duty, dun ko gawin. Kasi bakit? For sure, after out mo, wala ka nang ibang gagawin. Alam mo kung anong gagawin mo? Di ba? Hindi ka pa naman nagtutulog. Okay, is either nanonood, okay, nag-gadget, nag-games, di ba? Eh, wala namang balik doon eh. Wala namang income. So, eto, time management na. Sabi ko nga, online yung ginagawa natin. Hybrid. Di ba? Gagawin mo sa oras na free ka. Tama ba? Simple lang. Bakit wala kang time? Kasi bakit? Nagtatrabaho. Bakit ka nagtatrabaho? Kasi bakit? Nakakumita ka ng pera. Imagine mo. Okay, tandaan mo pag marami kang pera, maniwala ko, napakarami mo din. Kasi yung ginagawa natin may leverage. Ang goal mo, tulungan mo yung left mo, yung right mo na kumita. Bakit? Pag kumita yung left mo and right mo, maniwala ka, income mo bonus na lang rin. Samantalang sa labas, kahit kayod ka ng kayod, kung ano yung sahod mo, yun na yun. Fixed na yun. Unlike dito, di ba? Ang goal mo, i-leverage mo yung sarili mo. Marami kang matulungan kasi bakit? For sure, kung marami dyan, may mas magagaling kaysa sa'yo. Marami dyan, mas maraming oras kaysa sa'yo. Diba? Hindi tulungan natin. Pakitain natin. Diba? Kasi bakit? Income side effect na lang. Nagets ko ba? Ano pa? Eh kasi Sir Eric, wala akong masyadong kakilala. Tandaan mo, napakadami natin kakilala. O, take note. Okay. Ilan ba kakilala mo? O, imagine, may kamag-anak. O, ilan sila? May mga kaibigan ka tama. Imposible wala kang kaibigan kasi pag wala kang kaibigan, ang sama mong tao. Tama mali. O katrabaho mo. Ilan sila? O eto na lang. Ilan ba Facebook friends mo? Ilan ba followers mo? For sure ako napakarami. So, kesa naman, di ba, naka-display lang yan. Eh, this time okay lang ba pakinabangan natin? Kasi baka mamaya, yung mga tao na yon, iilan doon, naghahanap pala ng opportunity. Iilan doon, di ba? Baka, alam mo yung matagal na silang nagpipray, Lord, bigyan mo ko ng magandang opportunity, yung kaya kong paasensohin, yung kaya kong payamanin. O imagine mo, ikaw na pala yung inaantay. Kaso nga lang hindi mo ginawa. So sayang, pare-parehas kayo. Di ba? Na hindi aasenso. Eh what if? Di ba? Ginamit mo sa tama yung connection. Yung mga kakakilala mo. Di ba? Sabi nga, ang mas marami yung hindi kakilala. Di ba? Sabi nga at least dalawang tao lang muna yung pag-uusapan. Dalawa, apat na tao. Simple lang. Tulungan lang natin. Left and right lang. Bakit? Yung mga tao na yun, meron din kakilala. Hanggang sa hindi mo maaawat yun. Di ba? So yun yung magandang part dito. Kaya huwag kang mag-alala. Kahit wala kang masyadong kakilala, okay lang yan. Tuturuan ka naman namin. Step by step naman, i-guide ka namin dito kung ano yung mga gagawin. So, napakadali lang talaga ng gagawin natin. Ano pa? Eto. Eh kasi Sir Eric, gusto ko naman. Kaso nga lang wala akong pera. Alam mo sa totoo lang, mas kailangan mong gawin ito. Bakit? Hanggang kailan mo ba gusto na lagi kang walang pera? Lagi kang kapos. Di ba mas masarap yung, alam mo yun, yung laman ng wallet mo nag-uumapaw. Kasi bakit? May ginagawa kang kakaiba. May ginagawa kang negosyo. Nasa Savior's Power for System. Di ba? So, anong solusyon dyan? Di ba? Pera din. Problema mo pera? O, solusyon pera din. Kailangan gumawa tayo ng pera ulit. Di ba? Kasi imagine mo, kung nasa corporate ka, di ba, napakaganda ng uniform mo, no? Di ba, ng outfit mo, di ba, todo OOTD ka, di ba? Pero tandaan mo, mahirap pagbutas yung bulsa. Imagine mo, paano mo mapapakain, di ba, yung pamilya mo, yung anak mo, pag wala kang pera. Di ba? Lalo na sa panahon ngayon, kada galaw natin, kailangan natin ng pera. Wala nang libre sa panahon ngayon, kapatid. Di ba? Kada galaw, kailangan mo ng pera. Mamamasahe ka,
Pera, kailangan. Hindi naman tatanungin ng driver, oh, ano ba yung diploma mo, akin na. Hindi naman ganun. Pera pa rin yung usapan. Di ba? Tandaan natin. Sa panahon ngayon, hindi natin kailangan magpaka-ipokrito. Yun yung realidad. Kasi sa panahon ngayon, kailangan marami kang side hustle. Marami kang pinagkakakitaan. Eto, napakadali na lang. All you have to do, no? So, pakinabangan lang natin yung Facebook mo, yung friends mo doon, yung internet mo, araw-araw ka na naglo-load, di ba? Nagbabayad ng bill sa wifi. Kesa naman hindi ka kumikita, okay lang ba sarili mo naman yung pakitain mo? Di ba? So ngayon, ano kailangan natin gawin? Sa labas, okay naman, kumikita ka, pero pang-survive lang. Imagine mo, stress na stress ka dyan. Pagod na pagod ka dyan. Puyat na puyat ka dyan. Kaso nga lang ang tanong, magkano yung take home mo? Magkano yung kinikita mo? Kumpitin mo. Kumikita ka man ngayon, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, compute mo. Okay? I-less mo lahat ng mga expenses. Pagkain, di ba? Yung SSS, yung tax, di ba? O ang tanong, o renta, tubig, allowance, o magkano na lang natitira? Baka nga mamaya negative pa. So ngayon, paano mo mapagkakasya yan? Di ba? Anong kailangan natin gawin? Kailangan lang natin ng pagkakakitaan. Hindi mo naman kailangan iwan muna yung ginagawa mo. Isasabay mo lang. Kasi marami dito kumikita ng malaki, kahit part-time. O what more pag full-time ka na. Diba? So yun yung realidad sa labas na kailangan mong maintindihan. Kasi yung iba, kasi okay naman ako, kontento naman ako, kumakain naman ako 3 beses sa isang araw. Kasi napoprovide ko naman. Oo, maaring ngayon. Pero hindi sa lahat ng panahon, meron ka. Paano pag dumating sa point na ikaw naman yung nangailangan? Paano ka? Hindi ka nakapag-save. Hindi ka nagkaroon ng negosyo. So, anong gagawin mo? Paano ka? Kasi sa panahon ngayon, no? So, ngayon okay sa'yo. 'Di ba? Yung mga taong nasa paligid mo. Kasi bakit? Meron ka. Pero tandaan mo, pag wala ka na, maniwala ka, sinong lalapitan mo? Tandaan mo, wala kang ibang kakampi, kundi sarili mo. Tama, mali. Kasi ultimo, no? So minsan kahit kakilala natin, kahit kapamilya natin, minsan tatablahin tayo. So anong kailangan mong gawin? Mag-isip. 'Di ba? Anong gawin mo? Maging practical ka, maging wise ka. So this time, sarili mo naman. Matagal mo nang inuuna yung ibang tao. And okay lang ba by this time, sarili mo naman? Oo. 'Di ba? Kasi pag hindi mo iisipin yung sarili mo, sabi nga, madali tumulong sa ibang tao pag sarili mo muna yung inuna mo. Pag tinutulungan mo muna yung sarili mo. Kasi paano ka makakatulong sa iba kung ikaw mismo kailangan mo din ng tulong? 'Di ba? Yung tipong pagdating ng sahod mo, 'di ba? Wala pa yung katapusan or 15, ubos na naman. Ilan days pa lang lumipas. Nangyayari hindi. Of course, nangyayari yan. 'Di ba? Kaso nga lang, yun yung mahirap. 'Di ba? Yung alam mo yung pinagkakasya mo yung budget na kulang. Nakanasan mo yun? Yung tipong, 'di ba magkano sahod mo? Kinsenas, 5,000, 10,000. 'Di ba? Kaso nga lang, kung kukumputin mo lahat ng mga expenses, bills, kulang. 'Di ba? So anong solusyon? Anong kailangan natin gawin? O simple lang, start your business now. Kasi bakit? Aminin man natin sa hindi. Yung pera, nasa negosyo. 'Di ba? Ang kailangan mo, 'di ba, mag-join, mag-start ka, maging partnership ka namin sa Savior's Power First System. True Uno, unlimited network of opportunities. 'Di ba? 16 years na yung kumpanya namin. Walang duda. Hindi mo na kailangan sabihin, kasi baka, ano yan, magsaka yan, keso ganito, ganyan. No. Ang kailangan mo, simulan mo ngayon. Marami nang kumita ng malaki dito. Marami nang nabago yung buhay. This is a life-changing opportunity. Di ba? And syempre, tandaan mo, ang pera nasa business. Kung hindi ka magne-negosyo, ikaw yung pagkakakitaan ng negosyante. O anong gusto mo? Ikaw yung kumikita
Or ikaw yung pinagkakakita? Di ba? Kapatid, wake up. Okay lang ba ikaw naman? Okay lang ba sarili mo naman bago ibang tao? Kasi Sir Eric, kailangan na kailangan eh. Walang masama dyan. It's a matter of priority. Tandaan natin, sa panahon ngayon, 'di ba? Hindi na sapat yung mahal mo lang yung pamilya mo. Kasi pag nagutom yan, paano ka? Paano sila? Gets mo? And syempre, napakadali lang ng gagawin natin. Magbi-build lang tayo ng people, ng tao. I-build lang natin yung business mo. Kasi bakit? Pag na-build natin to, maniwala ka, may leverage. Imagine mo, napakaganda ng opisina, sobrang daming tutulong sa'yo, di ba yung mga coaches, yung mga business partners natin, okay? So, ganun lang kadali. Di ba? May pera ka, wag mo nang patagalin. Maniwala ka, mauubos at mauubos yan pag hindi mo nilagay sa tama, hindi mo nilagay sa negosyo. Di ba? So, napakaganda ng negosyo natin. Napakaganda ng community natin. Sobrang daming tutulong. Ikaw na nga lang magsasawa. Di ba? Tandaan mo, isipin mo yung long term. Kasi yung long term neto, sobrang ganda. Alam mo yun yung tipong gano'ng kasarap yung nagbabakasyon ka. Yung kahit wala ka, yung kahit magkasakit ka, tuloy-tuloy yung income. Kasi bakit? Nakapag-build ka. So yun yung masarap dito. Sa labas, pag tinanggal ka, wala ka ng trabaho. Apply ka ulit. Panibagong requirements. Another gastos. Samantalang dito, isang beses ka lang maglalaba, pero lifetime mo siyang pakikinabangan. Gusto mo ba yon? Oo naman. O imaginein mo, sabi ko nga hybrid yung ginagawa natin, pwede natin gawin sa office, pwede natin gawin online, gaya nito. Okay, through Zoom, Facebook, Messenger, video call. So, ganun na kadali. I-click mo na lang yung link. Provided na lahat. Given na yung mga script, presentation, video presentation. So, lahat. Imagine mo, 9,998. Lugi ka pa ba? Di ba? Sobrang panalo. Okay? And syempre, tandaan mo, income is side effect. Trabahuhin mo ngayon. I-workout mo. Maniwala ka, magugulat ka. May income. Alam mo, sa totoo lang, sa lahat na nandito, wag mo munang isipin yung malaking income. Yung mag-start ka sa maliit. O imagine mo, dati naranasan ko kumita 2,700 isang araw. O hanggang palaki ng palaki, 3,600 isang araw, 4,000 isang araw. O pwede na ba yun? Okay lang ba sa'yo yun? Kitain mo? Okay na okay. Hanggang sa hindi ko namamalayan dahil may mga kumikita na sa ilalim ko. Okay? Hindi ko namamalayan, kumikita na ako kahit papano, isang araw 13,000, isang araw 15,000, isang araw 16,000, o imagine mo 30,000. Di ba sobrang sarap? So sa tingin mo ba, worth it ba na pinaglaban ko before? Di ba yung 10,000 pesos? Worth it ba na ginawa ko, na dinesisyonan ko, na ilagay sa tama, na yung pinangutang ko, na yung ginawan ko ng paraan, is eto na yung binabalik sa akin. Worth it ba? Sobra-sobra. Di ba? Minsan isang buwan, sa totoo lang, di ba? Hindi naman lahat pare-parehas. Minsan isang buwan, 25,000. Minsan isang buwan, 38,000. O minsan 71,000 isang buwan. Minsan 100,000 isang buwan. O okay lang ba sa'yo yun? Okay na okay. Bakit? Sa trabaho ko before, magkano lang? Isang buwan ko, malinis na, okay na yung 12,000. Ayun pa kaya, alam mo yun, net income, bawas na yung tax. Di ba pwedeng pwede? So sa totoo lang, buti na lang nag-decide ako. Buti na lang ginawan ko ng paraan yung pang-start. Kaya right now, di ba, nai-enjoy ko na. Hawak ko oras ko, wala akong boss. Di ba, yun yung masarap. Yung magkaroon ka ng freedom. Yung tipong, alam mo yun, na-request ng baby mo, ng anak mo, na hindi ka muna pumasok, okay na. Kasi bakit? Di ba? Yung negosyo natin online.
Samantalang sa trabaho, sinabi ng anak mo, Mami, Daddy, Ma, Pa, okay lang ba wag ka munang pumasok? Gusto ka lang namin makasama. Kayang gawin? Hindi. Hindi. Kasi bakit? May pasok ka. Yari ka sa boss mo. Nagigets mo yung point. So, yun yung kailangan mong maintindihan. Okay? Kasi lahat ng malaking income nagsimula sa maliit. Hindi naman automatic ganyan agad yung kinita ko. Hindi naman. So, step by step, aaralin natin. Tuturuan ka namin. Lahat ipoprovide hanggang sa hindi mo namamalayan, may income ka na. 'Di ba? So, yun yung magandang part. So, dito, sabi ko nga, inviting people. Mag-share ka ng opportunity. Kanino? Sa mga taong nasa paligid mo. So, parang ganito. O, yan yung mga nakasali ko. Eto, si Miss Angie, HR coordinator. Nag-start siya dito, wala din pera. O, magkano lang pera niya? 1,000. Pero after 6 days, ginawa niya ng paraan. Nabuo niya. So, ibig sabihin pala, o, di ba, imagine mo, napakagandang pakinggan. HR, gandang posisyon. Pero nung nadala sa dito, yun yung na-realize niya. For almost 5 years na pagtatrabaho, take note. Maganda. Ganda ng ganda ng pakinggan ng posisyon. Pero yung sahod, yung savings, 'di ba? Doon niya na-realize na wala talaga. Pinangutang niya. Ginawa niya ng paraan. Bakit? Sabi niya matagal na siyang nangungutang. Matagal na siyang nangihiram. Yun nga lang, 'di ba, sa ibang bagay. And this time sa negosyo niya naman nilagay. Okay? So eto, merchandiser sa Pure Gold. Pera niya lang 1,000. Pero gumawa ng paraan. Sabi nga, pag gusto, kahit wala kang pera, maniwala ka. Magagawa mo. O si Miss Anne, Mary Ann. Di ba? So, nagtiwala lang din. Kinabukasan, naka-join. Di ba? Wala pala talagang imposible. Gustuhin mo lang talaga. Kaya sa lahat na nandito ngayon, naniniwala ako, oo, wala kang pera ngayon. Pero hindi ako naniniwala na wala kang pera. 'Di ba? Matagal ka nang nangungutang sa labas. Pambili ng gadgets, cellphone, 'di ba? Sofa, TV, electric fan, aircon, pero wala namang balik. Tama mali. O eto, si Miss Casey, civilian staff sa AFP. O nag-start lang din, 1,000 lang yung pera. Kasi pwede mong i-position, sa lahat na nandito, mamaya tanungin mo yung sponsor, yung taong nagdala sa'yo. Okay. Coach Eric, Sir Eric, pwede pala yun. Pwede palang unti-unti. Yes, pwede po. As part ng tulong, may positioning of account kami. May quick start kami na tinatawag. May group fund kami na pwede namin i-offer sa'yo. Pero kung meron ka naman buong 10,000, din na. Ilagay natin sa tama. Okay? Actually, the following day, nabuo niya din po yan. Diba? O eto, si Miss Julie, isang supervisor from Wilcon. Okay? Nung nagkita kami, na-explain ko yung business, 5,000, kasi medyo, sabi niya, medyo duda pa, 'di ba? So, hindi pa fully 100% yung tiwala. Pero sabi ko, sige ma'am, magkano ba kaya mo? Nag-start siya, 5,000. Transfer niya through Union Bank. And then, sabi ko, ma'am, okay, bukas open yung office namin kasi Monday to Saturday lang siya open. So, Sunday yun that time. So, imagine mo. Sabi ko, punta ka after out mo. Alam mo, after noon, nakita niya yung office, may mga nakausap siya, nakita niya yung mga coaches, yung mga mentors, o gumawa siya ng paraan. I mean, transfer niya din agad yung kulang. O eto, recently, okay, si teacher Lenny, okay, nakilala ko lang din po Facebook, online, 'di ba, minute ko. O, eto yung magandang part, 'di ba? Ayaw niya nung umpisa, pero nung naintindihan niya na sa negosyo niya ilalagay, kasi magandang profession, noble profession. Pero take note, 'di ba? So nagtiwala lang. Kasi sabi nga niya sa teacher, no loan, no money. 'Di ba? I'm sure ako makaka-relate sa lahat na nandito. Pero ang point lang din, real talk. 'Di ba? So parang ikaw, baka pinagkakasya mo lang, baka punong-puno ka na ng utang. Tama mali. O, sa online naman, through Facebook naman, video call. O, ito naman yung mga taong nagtiwala sa akin. Ito si Sir Mardy.
isang police staff sergeant from Bicol, Cam Norte. Nung na-invite ko po siya dito, 5,000 lang, pinadala niya. That day, nung na-share ko yung business, naintindihan niya. Then, after 1 day lang, okay, nakagawa siya ng paraan. Sinend niya through GCash. O eto, ayan si Sir, Hernandez, isang Navy din. So nag-start siya, pinadala agad, ni-refer lang sa akin nang napasali ko. O nag-start siya 5,000. And then yung kulang ng sahod niya. O eto, yung mismong napasali ko. Si Sir Morada. From Bicol din po siya. O nag-start siya 2,500 muna. Then after 2 days, 3 days, nabuo niya. 'Di ba? So, ibig sabihin kung titingnan mo, mga nasa government, maganda posisyon, maganda trabaho. Diba? Maganda pakinggan. Pero sa totoo lang karamihan dyan, baon sa load. That's why kinonsider nila. O eto, on the spot, nag-join din po yan. Na-refer din yan sa akin. Okay, ni Sir Hernandez. Ka-work niya. O that time, naintindihan yung negosyo, on the spot, sinend niya agad through GCash, 10,000. O eto, ayan. So, isa sa mga nakilala ko lang through Facebook, yan, si Sir John, from Navy din. Sinasa Mindanao siya naka-assign. Alam mo, di ba, within the day, ginawa niya ng paraan. O, nabuo niya. Di ba, imagine mo, napakadali lang mag-imbita ng tao. Matagal na natin ginagawa yan. Yung mga tao na yan, kagaya mo din yan. Noong umpisa, nagduda. Pero, kailangan lang natin ipaintindi sa kanila bakit kailangan nilang gawin to. Di ba? Ganun lang kadali. May mga coach naman na mag-guide sa'yo. Hindi naman ikaw sa mga bago, hindi naman ikaw yung mag-explain agad. Hayaan mo na kami mag-explain sa kanila. Di ba? Kasi pag sumali naman sila, bonus ka na lang. Bonus na lang yung income. So, yun yung magandang part dito. Okay ba yun? And then, syempre, kailangan mo lang i-maximize alin. Yung meron ka. Okay? Like social media. Ayan. So, nagpe-Facebook ka na. May mga ka-chat ka na through Messenger. May mga nagpa-follow sa'yo. May mga nag-a-add friends sa'yo. May nagme-message sa'yo. O di pa kinabangan natin? Share natin. Okay, yung connection mo, circle of friends mo, mga kaibigan mo, katrabaho mo, case system mo, alam mo yun, matagal ng mga hindi kayo nag-uusap. O di share natin yung negosyo. O malay mo, sumali. Pag sumali, edi tulungan natin. O stranger, hindi mo kakilala. Pwede din natin i-share sa kanila. Diba? So walang pinipili, ano man yung background mo, pwede dito. Diba? Share the opportunity and be a channel of blessings. Ganun lang kadali. Tama ba? Huwag mong isipin na sasali siya. Ang isipin mo lagi, pag ginawa niya to, okay, pwede ding mabago yung buhay. Pwede din siyang kumita ng malaki. Tama ba? So, napakadali lang ng ginagawa natin. And of course, ayan, sa lahat na nandito ngayon, lagi mong tatandaan, kapag nahihirapan ka na sa pera, dun mo lang marirealize na mas importante pala ang preparation kesa okasyon. Tama, mali? Tama. Diba? Reality hurts. Diba? Yun yung katotohanan na hindi natin, alam mo yun, hindi natin malulusot. Mas maganda pala ngayon pa lang, i-prepare mo na yung sarili mo para pag dumating yung time, tumanda ka man, nag-retired ka man, at least may negosyo ka. Magdagdag ka ng basket of income. Yung iba kasi nag-iinarte. Hindi ko kailangan yan. Okay pa naman. Pero ang totoo, di ba? Kulang yan. Di ba? Pinipilit mo lang na feeling mo okay ka, pero ang totoo hindi. O pwede mong gawin part-time. O kaya naman full-time. Marami dito, estudyante, different walks of life. Full-time ma'am, tambay, OFWs, government employee, mga teachers, ayan, seaman, mga professional, mga non-professional, pero ginagawa nila. So kapatid, sabay mo lang. Okay? Sideline lang. 'Di ba? Hindi mo naman iiwan yung ginagawa mo. Sabay lang po. Okay ba 'yon? And syempre,
Ayan. So, ang magandang part, ang na-appreciate ko dito, yung pwede ka palang mag-travel, di ba, nakasama mo yung mga business partner mo, di ba, na wala kang iniintindi. O, isa lang yan sa mga napuntahan ko dito. Okay? Pilipinas pa lang yan. Kasi bakit? Di ba, napakalawak ng Pilipinas. Sobrang daming magaganda sa Pilipinas. Kaso nga lang, pag nagtatrabaho ka, kadalasan, hindi na-approve. Alin? Yung leave mo. Mag-leave ka, 2 days lang. Di ba? Bitin. So, mas masarap talaga yung hawak mo oras. So, darating at darating ka sa point na gano'n. Di ba? Trabahuhin lang natin. O ngayon, tandaan mo, yung oras mo, yung time mo, lagay natin sa negosyo. Maglalaan ka ng time dito o hindi namin sinabi na nag-join ka ngayon, bukas mayaman ka na, hindi po gano'n. Di ba? So, syempre lahat ng bagay, kailangan maglaan ka ng time. O mag-e-effort ka, sisipagan mo. Parang trabaho mo, lahat ibibigay mo dyan. Kaso nga lang ang tanong, magkano lang? O dito, binigyan mo ng time, nag-effort ka, nag-commit ka, o yung income, mas malaki yung pwede mong kitain. Di ba? Kasi kahit tanungin mo yung mga coaches natin, mga mentors natin, hindi naman sila agad-agad kumita ng malaki. Nag-start sa maliit hanggang sa lumaki ng lumaki. Trinabaho din nila. Trinabaho namin. Hanggang sa hindi namin namamalayan. Wow, totoo pala. Tama? Kasi bakit? Yung mga bagay na yan, maniwala ka. Darating at darating yung time, yung pangarap mo, yung dreams mo, 'di ba? Yung matagal mo nang pinagpipray, alam mo dito posible yan. So yun yung kailangan nating ma-appreciate. Ikaw ngayon, 'di ba? Tanggalin mo yung duda mo, kapatid. Desisyonan mo, start ka na ngayon. May pera ka, kaysa maubos, lagay na. Wala kang pera, o gawan natin ng paraan. Sa lahat ng mga business partners natin, sa lahat ng mga bago nating tutulungan, congratulations. Congratulations for making the right decision sa life mo. Kasi bakit? Ikaw nakita mo na kung paano umasenso, paano kumita ng pera, paano kumita ng malaki. 'Di ba? Pwede tayong payamanin dito. 'Di ba? So, siyempre, sabi ko nga, yung mga bagay na yan, proseso. Hindi naman yan agad-agad. It takes time. Tama? Kesa naman sa labas, lahat binigay mo. Pero, ang tanong, ano meron? 'Di ba? Tumanda na tayo lahat-lahat. Pero end of the day, ganun pa. So this time, okay lang ba? Pangarap mo naman yung trabahuhin natin? Kasi sa labas, ang tanong, tinanong ba ng boss mo ano yung pangarap mo? Ano ba yung gusto mo ng kotse? Ano ba yung bahay na gusto mo? Saan mo ba gusto mag-travel? Magkano ba yung savings na gusto mo? Di ba yun? Pero dito, imagine mo, mawiwirduhan ka kasi bakit ang pinag-uusapan? Purong pangarap, positive people, positive ambience. Lahat ng mga nakapaligid sa'yo talaga naman. Di ba? Mga positibong tao. Di ba? Anong gusto mong samahan? Positive people or negative people? Siyempre positive. Kasi yung mga negative na tao, ang pinag-uusapan yan, walang iba kundi chismis, problema. Di ba? Yun ba yung gusto mo? O imagine mo na nga, mahirap ka na nga. Di ba? Tapos sasamahan mo pa yung kapwa mahirap. So tandaan mo, sabi nga, merong tinatawag na law of association. Kung sino yung madalas mong kasama, kausap, sinasamahan, sila din yung magiging ikaw. O tandaan mo, pag sumama ka sa mga taong adik, maniwala ka, kahit hindi ka adik, after 1 month, adik ka na din. Sumama ka sa mga taong nagyoyosi, hindi ka nagyoyosi, maniwala ka, darating yung time, after 1 month, nagyoyosi ka na din. O sumama ka sa mga taong negatibo mag-isip, kahit positive ka, may influence ka nila. Magiging negative ka na din. O samahan mo sino? Yung mga taong positibo mag-isip. Kasi bakit? Wala silang ibang usapin. Wala silang ibang pinag-uusapan kundi pangarap, ano yung gusto nila na ganito, ganyan, di ba? So, yun yung masarap dito. Eh, sa labas, crab mentality. Eh, dito, walang pinipiling edad, background, kahit sino. Kahit ikaw, pwede. Yes, ikaw mismo. Okay? Gawan mo lang, bilisan mo lang po. Kasi imagine mo, sa lahat na nandito, hindi tayo pabata. Patanda tayo. So, ilang taon ka na ngayon?
30s, 40s, 50s, 60s, 70s. So, ibig sabihin, di ba, habang nadadagdagan yung panahon, lumilipas yung panahon, nadadagdagan yung edad natin. Take note, okay? Hindi mo na mababalik yung oras na masasayang. Time is gold, totoo yun. Mahirap pag may regrets ka. Pag may pinagsisihan ka na dapat pala ginawa ko nung time na nakita ko to. Kasi pagka may regrets ka na, maniwala ka, hindi mo na maibabalik ka. Walang masama kahit may edad ka na, gawin mo to. Kasi maraming nakakagawa. May mga retired tayo dito. May mga senior citizens po tayo dito. May mga bata na nagagawa. Alam ko kaya mo din. Pakinabangan mo, uulitin ko yung connection mo. Yung internet. 'Di ba? Yung resources na meron ka. Okay, kapatid, uulitin ko. Okay, pangarap yung pinag-uusapan natin dito. And last but not the least, okay, a piece of advice. So, sa lahat na nandito ngayon, kung wala kang pera, gawan mo ng paraan. Bilisan mo yung pagsalin. Ulitin ko kahit mamaya kaya mong gawa ng paraan. Ituring mo lang siya na buhay. 'Di ba? Ang buhay, 'di ba? Emergency, no? Since buhay yung nakasalalay, kahit wala kang pera, kayang-kaya mong gawa ng paraan. Second, tanggalin mo lang yung duda mo, yung takot mo. Kasi hindi ka payayamanin ng duda, ng takot mo. Matagal na tayong, alam mo yun, matagal na tayong inuuto ng ibang tao. Matagal na nating pinapayaman yung ibang tao. And this time, okay lang, sarili mo naman. Pangatlo, lakasan mo lang yung loob mo, kapatid. Maaaring ngayon, okay, so hindi mo alam, pero lahat ng bagay na aaral. Parang trabaho mo nung umpisa, hindi mo alam. Pero nung inaral mo, mas dumali. 'Di ba? Kailangan malakas yung loob mo. Ang apat, simple lang. Gawin mo to para sa family. For sure, kung maraming umaasa sa'yo, o anong kailangan mong gawin, idagdag natin. Kasi gaano kasarap yung meron kang financial freedom and time freedom. 'Di ba? And lastly, lahat ng bagay may purpose. Nandito ka, hindi pa ka sa wala lang. Si Lord yung nagdala sa'yo dito. Naniniwala ka ba doon? Oo naman. Everything happens for a reason. Pwede naman wala ka dito, pero imagine mo, sa dinami-dami ng tao sa mundong katawa, bakit ikaw yung nandito ngayon? 'Di ba? So again, sa lahat po na nandito, no? So that's my piece of advice. Ang kailangan mo lang din, okay, maging part ng ginagawa namin para at least sooner or later ikaw naman yung nag-e-inspire. Ikaw naman yung nagmo-motivate. Ikaw naman yung, alam mo yon, yung nilulook forward. So mas masarap pag ganun. Kaya again, sa lahat po na nandito ngayon, okay, desisyonan mo, gawan mo ng paraan. Kung may pera ka ngayon, join ka na. Huwag mo nang patagalin. 'Di ba? Kausapin mo na yung mismong nag-share sa'yo ng link na to. Kausapin mo na yung mismong nag-sponsor sa'yo. Kasi bakit? Sabi nga ang pagyaman, minamadali. Tandaan mo yun. Ang pagyaman, ginugusto, hindi pinipilit. Kung alam mo, nasawang-sawa ka na sa buhay na meron ka ngayon, mahirap ka, 'di ba? Kulang yung pera, yung kinikita mo. Alam mo, sa totoo lang kapatid, sabay na natin ito. Alright? So again, congratulations and maraming salamat sa tiwala ng bawat isa na nandito sa mga guests natin. Thank you so much sa time na binigay nyo. And again, okay, so ibabalik ko na yung mikropono sa ating malupet na host. So back to you po and again, congratulations.